Yung mga bossing, part 2 tayo or continuous tayo dun sa ginagawa natin. Kasi kahapon, dumating yung ginawa kong taga Cavite na ang issue niya yung sunroof. So, ginawa ko muna yun kasi yun yung naka-schedule ko eh. So, ngayon, continuous lang tayo dito. Ang ikakabit ko naman ngayon ay yung alarm system. Pakita ko sa inyo. Okay, dito, K-Pax car alarm yung ikakabit ko, no? Tapos dito, dahil universal central lock module ang gamit ko dito, at bukod doon, meron tayong switch. Yan. Dito tayo magre-rely niyan. Kapag ka may switch dito, ang gagawin nating code dun sa, o ang diagram dun sa ating alarm system is negative trigger. Okay? At dahil nga meron din tayo ditong universal central lock module, ito na yung abang ko ng para sa alarm system. Ayan. Ang ginawa ko na dito sa ating alarm system ay ang output niya ay negative. Okay, dito sa white at white black, ito yun. Yan. Ang magiging output nito is ground. Dahil ang bypass ko ng wiring ay yung yellow black, ito, at yellow, itinap ko na direkta sa body ground or sa black wire ng alarm system. Ito yung itatap ko na sa body ground. Ayan. Ito yung isasama ko na dito sa ground nito nung module na central lock. Okay? Kaya ganyan ang ginawa kong bypass ng wiring para maging output nito ay negative. Okay? So, yan na yun. Yan ang ikakabit ko. Tapos, ikakabit ko na rin dito yung cut-off relay. Ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano ikabit yun or kung paano i-trace ang cut-off relay o yung cut-off ng starter niya. Okay? Tapos, hanapin din natin dyan yung signal light. Pakita ko rin sa inyo kung paano hanapin yung signal light. Dahil sa mga ganitong model ng sasakyan, kalimitan niya na andito na yung signal light niya or yung wire. Positive wire yung dito, yung trigger para dito sa brown wire. Yan. Okay? So, kakalasin ko na muna siguro to para makita ko. Yan yung ating setup ng alarm system. Okay? So, yun. Kakabit ko na muna to. All goods naman na ito eh. Tapos yung fuse niya, yan. Gaya nga nasabi ko, nilagyan kong label. Tapos, kung ano yung fuse nung original nito, yung kasama, same lang din ang gagamitin natin dyan. Kung 10 amperes ito, same lang din yung gagamitin ko dyan na fuse. Ayan. In-upgrade ko lang yung holder, pero yung fuse niya, same pa rin as 10 amperes. Yan. Okay? So, kakalasin ko na muna to at ititrace ko na yung mga wirings niya. Ayan, nakalas ko na mga boss yung yung pinaka-panel nitong manibela. Ayan, kung makita nyo. Tapos yan, sa Toyota kasi, kalimitan yan, ang kulay ng turning signal is green. Yung stripe na lang niya ang nag-iiba-iba. Kalimitan sa sa Toyota, sa ganitong mga model yung mga medyo lumalumang model. Ang kalimitang turning signal niyan, green black, ayan, at green yellow. Tapos itong green white na ito, kalimitan niyan, ito yung neutral, kumbaga, or yung common. Yung tipong kapag ka iginit na mo siya, dire-diretso ang flashing ng light niya. Papaliwanag ko yun mamaya kung bakit common or neutral yung yung wire niya. Okay? So ito, kalimitan yan, itong green yellow at green black, ito na yung turning signal light from left and right. Yan. Ito yung papunta sa kanan or kaliwa, maalin lang dyan. Tapos ito, kalimitan yan, common or neutral wire. Yan. Okay, titingnan na lang natin kung anong color coding niya. Pero kalimitan yan, ito lang green wire na ito. Ayun mga boss, ikakabit ko na yung alarm system. So dito, dahil naikabit ko na nga yung yung mismong bypass nung nung yellow, black at yellow ay negative trigger na yung output niya or negative output na ito para sa central lock. Tapos dito, ang gagawin nyo dyan para hindi kayo magkamali. Kalimitan kasi niya, nagkakamali ay dito sa white. Tatlo kasi ang white dito. White, black at dalawang white. Yung isang white kasi niyan, kalimitan ito, kung nakikita nyo, kalimitan niyan ay
na ikakabit nila sa central lock. At yung para sa central lock na ikakabit nila sa sa ito na ikakabit nila sa ignition on. Kaya ang gagawin natin dyan, kukunin nyo na agad yung para sa central lock. Yan. Iti-tape nyo na agad yung dulo para hindi na kayo magkamali mamaya. Yan. Tapos, yung magkakasama nila dito, kasi nakahiwalay dyan yung yung itong apat na wire. Itong apat na wire na to, magkakasama sila, ignition on, cut off, at sa preno. Ayan, kung makikita nyo. Orange, blue, yellow, at white. Ayan, yung yellow, cut off relay, yung white, ignition on. Yung orange, ito, ay para sa preno yan. Tapos yung blue, syempre, para sa yun, doon sa tawag dito, door trigger, negative door trigger, or yung door switch, kung tawagin. Tapos ito namang blue block, yan, kung may mababasa kayo sa diagram, yung trunk release. Ay kapag ganito mga SUV, hindi naman na kailangang ikabit yun. Pag sa mga kotse, tapos additional trunk release motor ang kailangan nyo dun. Tapos dito, ang gagawin natin, ibubuhol lang natin ng ayos. Or iti-tape natin ng ayos. Para hindi naman gulo-gulo yung gawa natin. Iaayos lang natin yan. Tapos ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-trace. Marami na rin naman akong dito na videohan ng pag-i-install ng alarm. Pero papakita ko pa rin sa inyo. Para dito naman sa Land Cruiser Prado. Ayan. Dito kuha lang kayo ng test light. Mas mainam kung bulb type ang kukunin yung test light kasi mas magandang gamitin yung kaysa doon sa digital. Mas madaling matrace yung kuryente or kung ano mang ititrace nyo gamit ang bulb type na na tawag dito, bulb type na tester. Yan. Hanap lang tayong ground or yung chassis ground, body ground. Yan. Tapos dito sa socket ng ito yung socket ng mismong susian. Mag-tester lang kayo dyan. Lahat ng pin dito, ite-test light nyo or susundutin nyo ng test light nyo. 1, 2, 3. Ayan, merong isa. 4, 5, 6. Okay? Dalawa yung kuryente niya. Dalawa. Ayan. Isa, dalawa. Dalawa yung kuryente niya mga boss. Pwede naman kayo mamili dyan. Kahit alin dyang 6 kasing kuryente. 6 na wire kasi ito. 2, 4, 6. So, dalawang wire. Pares kuryente. So, dito sa isa, ginamit ko na yung kuryente wire niya or yung wire ng power. Kaya dito naman ako sa kabila magtatap. Kapag nakakita kayo ng ganun, halimbawa, yung isang wire ay maliit pero rekta sa kuryente or live 12 volts. Tapos yung isa naman ay matabang wire. Sumatik yung sa matabang wire kayo kukuha ng kuryente. Tapos dito kapag nyo na yun, na-trace nyo na yung kuryente niya, katulad nyan, dito ako nag-tap sa may white na may stripe na blue. Yung ginamit ko dito para sa central lock module, itinap ko siya ay dun sa white na may stripe na red. Ayan o. Yan. Ito yung para sa central lock. Kaya doon sa alarm system naman, dito naman ako sa kabila nag-tap. Okay lang naman yun. Pwede nyo pagsamahin, pwede nyo paghiwalay, walang kaso yun. Depende lang kung ilang kuryente ang matitrace nyo doon sa socket. Katulad dito, dalawa yung wire na nakuha ko, ay di pinaghiwalay ko na. Parehas namang mataba yung wire niya, kaya all goods pa rin yun. Tapos dito, kapag kayo maglalagay ng alarm system, katulad nyan, tinrace ko na dito, yung nakita ko na yung wire ng central lock, wire ng, nalilito ako. Nitong turning signal. Yung wire ng turning signal nakita ko na dahil dito nakalinya siya or dito naka-position, yung signal light wire ng ating alarm system, isasama ko na yan dito para paakyatin dito sa taas. Okay? So, i-double check lang natin. Pakita ko sa inyo kung paano mag-trace niyan ha.
So, isaksak ko muna yung socket. Tapos, kuhain natin yung susi. Ayan. Kuha tayo ng test light. Sa negative pa rin yung, yung kabilang dulo ha. Kabilang dulo, negative. I-ignition on natin. On lang. Tapos, turning signal natin, left or right, maalinlangin doon. Tapos, susundutin natin yung socket. Ayan. Ayan o. Kapag ka nasundot na natin yun, igigitna natin yan. Kapag ka namatay siya at hindi nag-rapid flash, para sa kanan, yun, right turning signal. Tapos dito naman sa green block, ayan, left, ayan o. Okay? Left turn ito. Tapos gitna, or off, okay? Hindi siya nag-trigger. Tapos dito, ayan yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Yung green-white, di ba nagti-trigger yan? Ito ay right, tapos ay i-turn natin sa left, nagti-trigger din siya. Pero kapag ka i-turn natin sa gitna or ini-off natin yung switch, tingnan nyo yung switch natin, yung ilaw natin ha. Yan. Nakinig nyo? Yan. Ganyan yan. Kaya yung iba, paliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan yan. Kaya yung iba, nangyayari, halimbawa, nag-tap sila. Kunyari ay i-trace nila na ganun, left and right, or dito, na-trace nila yan. Kasi ito yung neutral or common. Kahit mag-left and right ka dito, magti-trigger siya. Pero kapag ka ini-off natin, nagra-rapid flash yan. Kaya yung iba, pagka nag-tap dito, anong nangyayari? Kaliwa lang ang nagana or kanan lang ang nagana. Kaya ang gagawin nyo dyan, hahanapin nyo yung talagang para sa kanan at para sa kaliwa na wire ng signal light. So dito, dahil nga yung sinabi ko kanina sa inyo na green black at green yellow ang signal light niyan, so dito tayo magtatap niyan. Kaya yung brown wire ng ating alarm system, iaakyat ko yan dito. Kaya pagka ganyan maglalagay kayo ng alarm, kailangan i-trace nyo muna lahat ng mga pagtatapan nyo para pagpulon nyo ng wire o pagtitape nyo ng wire, dire-diretso na kayo. Hindi na kayo para pagka nag-tape, ay dito pala yun, o hindi magdodubli-dubli tayo ng trabaho. Kaya kapag kagayaan, tracing muna, saka tayo magbalot ng tape sa mga wire. At kung alin yung mga isasama natin pagbabalot ng wire. Katulad dito, ang isasama ko dito sa pula na to, dahil dito ko ilalagay yung position ng alarm system or yung module. Yun, may ilaw pala. Yan. Dito ko ilalagay yung module, so ipagagapangin ko dito yung kuryente. Ngayon, ang isasama ko dyan ay turning signal. Okay? Tapos itong mga gagamitin ko sa ignition on. Ano pa ba? What else? Tingnan natin. Yung iiwan ko yung sa door trigger. Ayan. So, ang isasama ko sa kanya dahil nandito yung brake switch, ang magkakasama niyang dadalhin ko dito sa right side, kuryente, signal light, cut-off relay, preno, ignition on. Yan ang pagsasama-samahin ko. Tapos, i-tape nyo na agad yan para sure bull. Yan. Tapos dito, ihiwalay na natin yan. Tapos pag ganito. Yan, ganyan ang setup niyan mga boss. Ganyan ako mag-setup ng alarm system. Ayan o. Okay, so ito, pababa na ang position nito, randaan. Itong ground, door trigger, sa horn, central lock, yan. Tapos dito, yung papunta dun sa kanan, papunta dito sa ignition switch, kuryente, preno, cut-off relay or cut-off switch, ignition on, signal light. Okay? So, babalutan ko na ito dito. Dahil napakita ko naman sa inyo kung paano i-trace yun, itatap ko na yung kuryente niya. Tapos yan, bago ko balutan lahat yan, ipuposition ko muna yung wire kung hanggang saan ko ilalagay. Katulad yan, pag dito ko nilagay, iiwan ko yung sa preno. Yan, iwanan ko na muna yung orange wire para sa brake light o brake switch. Kasi dito yan nakaposition eh. So, iiwan ko na yan dyan. Tapos, ibabalot ko na ulit ng pagganyan.
hanggang sa makarating yung kuryente niya or yung red wire doon sa position na pagtatapan ko. Dati kasi ang nakatap dito doon sa original o doon sa datihan niyang alarm system ay park light. Ay pangit kapag ganun. Kasi yung mga park light natin hindi naman siya nakadesign sa blinking light. Yan. So pagkadating dito, dahil alam ko na kung saan ko iiwan yung wire or kung saan ako titigil ng pagbabalot, iiwan ko na dito yung tatlo. Yung kuryente, yung red wire, white wire, at yellow wire. Ayan. Tapos dito, babalutan ko na yung brown wire. Ito na yung aakyat dito sa signal light switch o doon sa manibela sa taas dito. Ayan. Babalutan ko na yan ng sagad at i-adjust ko na lang mamaya kung sakali man na ano. Tapos dito yung preno, dahil ayaw ko nga nung kitang-kita ang mga wire, babalutan ko na rin yan. Depende sa haba ng wire na pagtatapan natin. Tatansyahin nyo naman yun, kita nyo naman yun kung paano, kung paano tansyahin yung haba ng wire na kailangan natin. Yun. So, ganyan yun. Tapos, ilalawit lang natin yan dito. Tapos, ganyan. Tapos, yan dahil okay na ito, ikikable tie na natin yan. Ipipix na natin ito. Di ba ito yung nilinis ko na wire? Iaayos na natin yan. Or iaayos ko na yan. Siyempre ako lang. Manood lang kayo dyan. Tapos dito, iaayos ko na yan ng pagkaka-cable tie para all goods na lahat. Yung, para malinis na ba? Pangit bago yung ang wiring sa kalat-kalat. Pagka tinignan ko ay hindi mahitsurahan. At least ito, kapag nakita ng ibang mga installer or technician or kung sino man ang makakita, hindi maganda ang itsura ng wirings. Hindi mahihirapan mag-check yung ibang mga installer. Ayan. So dito, all goods na yan. Itatap ko na ngayon yung kuryente. Yung red wire. Doon sa na test light natin na na ilaw. Na kuryente. Yung tinester baga natin na na wiring. Areo. Yung red wire dito na yun itatap. Tapos putulin. Yan. Gandahan nyo lang ang tap para walang loose ng wire. Yung. Di ba yung maganda? Yan, ganyan lang yan. Tapos yung tape niya, syempre, dudublihin nyo. Pag nabalutan nyo na siya ng tape, kailangan himas na himas. Tapos, kailangan maganda yung pagkakabalot. Kasi, kuryente yan, live wire yan eh. Kahit pa sabihin natin may fuse yan na original, mas maigay na yung safe tayo. Okay, continuous tayo mga boss. At dahil nga na ilagay ko na yung power source niya or yung kuryente, saksak ulit natin yung socket. Tapos yan, datihan ulit, ground natin yung test light, kabilang dulo, ground, check natin. Tapos ang gagawin natin dyan, ignition on nyo. Yan, kailangan naka-on yung susi. Okay, tandaan nyo, naka-on yung susi. Tapos, i-trace natin dito sa socket kung alin yung wire na hindi nailaw. Itong 6 na wire kasing ito, iilaw yan lahat. Mapwera lang doon sa nag-iisang wire. Ayan, kung nakita nyo. Lahat yan nasundot ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So yung isang wire na bukod tanging hindi umiilaw, yan yung starter wire. Okay? Pag nakita nyo na yun, ang gagawin nyo dyan, puputulin nyo. I-cut off nyo na yun or i-cut nyo na yun. Pero depende pa rin sa inyo yun kung gusto nyo lagyan ng cut-off relay or hindi. Pero yan, ikakat na natin yan. Dahil ikakabit ko yung cut-off relay. Tapos yan, pagka nakat nyo na yan, tignan nyo yung test light ko ha, oh, na nakasaksak. Ito. I-start ko yan. Ayan o. Umiilaw. Yan yung starter relay or starter wire. Ngayon, kapag ka nakat nyo na yung start wire na yon, ang hahanapin nyo naman dyan yung ignition on. Kapag ka nakat nyo na yun, ha, tandaan nyo, pagka nakat nyo na yun, ignition on naman ang hahanapin natin. Ang paghanap niyan, syempre naka-on pa rin yung ating susi. Ayan, katulad niyan, sinundot ko itong blue wire. So pagka pinatay ko yung on, hindi siya namamatay. Sundutin ko itong black and red na wire. Black stripe na red. Okay, namatay. Ayan o. Kita nyo? Tapos pag in-start natin yan, dapat stable pa rin yung kuryente kahit mag-start tayo. Okay? Meron kasi dyang ignition on na kapag ka in-start natin, namamatay yung ilaw. Kapag ka ganun ang nakita natin or pinagtapan, ang nangyayari doon ay kapag ka nag-trigger yung alarm system natin at nagpa-start ang pag pina-start yung sasakyan, i-start pa rin yun kasi namamatay yung source ng kuryente niya. Kaya ang mangyayari nun, mag-o-off yung trigger ng cut-off. Lalapat yung ano niya, yung wire or yung relay, lalapat yung relay niya kaya makakapag-start pa rin ng sasakyan. Ganun ang sistema nun. Kapag ka namamatay yung source ng ignition on, dapat yun stable lang kapag ka nag-start. Yun yung kapag ka nag-alarm yung sasakyan, dapat ay hindi mag-i-start. Anong nangyayari? Nag-i-start pa rin. Ay mali ang connection ng wire nun. Dapat yung ignition on, stable siya kahit mag-start tayo ng sa susi. Ganun yun. Tapos yan, dahil nakat off ko na yung or nakat ko na yung wire, ipakita ko lang sa inyo. Ito mga boss yung dito sa wire, nakikita nyo naman yung coding yan. Ang ignition on natin dito, black na may stripe na red, ignition on yun. Tapos yung cut off natin o starter wire, itong solid black wire na may dot lang ng itim or ng gray. Yan. Yan lang yun yung Dito ko na ilalagay yung cut off na relay. Okay? So ipakita ko lang sa inyo kapag ka na-tap ko na. Ayan mga boss, na-tap ko na yung yung mismong relay. Yung dito sa bandang socket niya, ito, number 30 yan. Okay? Tapos yung papunta na sa starter, number 87. Ayan. Ang tatandaan nyo lang dyan, itong may tainga na to, ihaharap nyo sa inyo, number 30 yung wire nun, yung tapat nun. At itong dilaw, number 85, at itong white, number 86. At yung kabila nitong may tainga na to, number 87A yun. Okay? So dito, yellow sa yellow, magkasama na yan. Tapos itong na ito, itong white na ito, i-splice lang natin yan. I-splice ko lang yan, tapos itatap ko na doon para isang haba lang yan. Ipapakita ko sa inyo. Ito mga boss, ganyan ginawa ko lang. Ibinuhol ko lang yan na ganon. Tapos inibuhol ko lang yan pa ganyan. Tapos titapang ko na yan. Okay? Tapos yung dilaw. Tapos mamaya ikakat ko na yan hanggang dito. Ayan. Okay? So ganyan lang yan. Ignition on, cut off. Tapos ito yung relay. Okay? Ayan, na-tap ko na mga boss yung mga wire niya. Ignition on, white. Ayan, kasama doon sa white nung relay. Tapos yung yellow, diretso tap lang, yellow to yellow na wire. Ayan. Tapos itong brown wire, itatap ko na yan dito. Dito sa wire na to. Green yellow at green black. Itong dalawang brown na ito. Wala yang pipiliin polarity. Maalin lang yan dyan. Same output lang naman yan eh. Flasher light, kumbaga. Okay? So itatap ko na muna ito dito. Tapos yung ipapakita ko rin sa inyo, yung door trigger. Doon dating alarm kasi niya, yung sa datihang alarm, dito nakatap. Nagpagapang pa siya ng wire papunta dito sa door switch nito. Ay dito naman meron tayong wire na galing naman dito sa
ibabaw. Yung galing dito, yung wire dito. Ang kalimitan kong ginagawa dyan, kapag ka magkakabit ng alarm, hahanapin nyo muna yung wiring ng door switch. Kung halimbawa doon nakalinya, or dito nakalinya sa parting ito. Ay dito naman, nakita ko na siya. Napansin nyo yung wire na yun. Yan, yung may green na yan. Yan. Yan yung papunta sa taas. So, ibig sabihin ito yun. Yan, yung tatlong wire na yan. Okay, ang style lang naman dyan, gagawin nyo, pipindutin nyo yung ilaw. Ayan. Kahit alin yan, kahit hanggang doon sa likod or itong gitna. Pero dito, access ko kagad yung ilaw, pinindot ko yan. Tapos ang style niyan, hugutin nyo yung socket. Halimbawa, napusuan nyo itong, ito palagay ko. Kunyari, palagay ko ito yung socket papuntang itaas or wire papuntang itaas o dun sa dome light. Ayan, huhugutin ko yan. Yan, tinan nyo yung ilaw. Isasaksak ko. Ayan o, hugutin ko. Okay. So, dito pa lang, nakita ko na kung alin yung wire ng door switch. Actually, ito din yun eh. Kaya lang tatlo yan. Yan, green, red, green, red, blue, at red, green. Pero dito, tignan nyo. Red, green. Ayan, na may stripe. Okay. So, mamimili na ako mamaya dyan kung alin yung pagtatapan ko ng door switch o yung negative door trigger. Okay? Ganun lang mag-trace niyan. Kapag sisilipin nyo agad dito sa taas. Okay? Or kung hindi nyo man makita dito at sikip yung panel dito, babaklasin nyo ito. Kalimitan kasing linya niya, nasa kaliwa lagi. Yung paakyat papunta dun sa door light. Or kung ano man yung pyesa na nandito sa bubong or sa kesame. Nandito lagi yan, kalimitan. Yung iba naman nasa kanan pero bibihira. Laging nasa kaliwa yun. Okay? So itatap ko na muna itong turning signal dito sa brown wire. Okay, ito na mga boss. Tignan nyo. Naitap ko na yung niya, yung sa signal light. Ayan, magkabilaan yan. Yung mismong green yellow at yung green black. Ayan. Yan yung sa signal light. Sa brown wire. Okay? Tapos, dito, na-standby ko na rin yung blue wire. Ayan. Tapos, standby ko na yung blue wire dyan. Yung blue black, kinat ko na yun kasi yun ay sa trunk release. Tapos dito, yung pink wire, yun para sa horn. Pakita ko na sa inyo. Yan. Ito yung pink wire para sa horn. Ilalabas ko na yan. So dito, i-split ko na yan dito yung wire. Papunta dito. Tapos yung black wire, negative, isasama ko na yan dito. Another terminal na bilog yun, boss. Another terminal. Hindi yung i-splice natin dito. Bukod kasi ito eh. Ito yung dito sa central lock module at ito naman yung sa alarm system. Tapos itong white black, yan. Ito yung may tape. Yan, sa central lock na ito. Yun yung itatap ko na dito sa brown white. Kaya wala siyang label na para sa lock unlock. Ititrace pa natin yan mamaya kung alin yung pagtatapan ko. Kapag nag-remote tayo ay lock at lock din dito sa mismong pintuan. So, all goods na yun. Pero kung baligtad, babaligtarin nyo lang polarity niyan. Okay? Tapos dito, inaitap ko na rin yung sa brake switch niya. Or doon sa brake light. Ayan. Paano ko na-trace yun? Tester na ilaw ulit. Tapos yan, kung alin yung umilaw, ayan, katulad yan, umilaw doon sa socket. So, kapag dalawang wire yan, ayan, dalawang wire lang yan eh. Kapag ka umilaw yan, doon sa isang wire, so ibig sabihin yung kabila niyan, yung output or yung switch. So dito, yung sa socket niya ay green-white yung brake switch niya. So itong kabila, rekta yun. So dito tayo magtatap nun sa green-white, dun sa switch output niya. Okay, so isasaksak ko na yan, all goods na yun. Yan, ganyan lang yan. Tapos dito, okay na rin. Ito, ground dito nung hindi ko alam. Kasi nakatap lang yan dito, inayos ko na lang din kasi nga, basta lang nakapulupot yung wire, wala siyang terminal na bilog. Okay, so itatap ko na lang din yan mamaya. Dito, all goods na rin. Yung wire dito na nakatap, inayos ko na, inimis ko na rin yung wiring niyan. Okay, so all goods na ito. Malapit na ito matapos. Itatap ko na lang yung door switch. Ipakita ko sa inyo kung alin dito yung door switch niya. Dito sa wire na ito. Okay? Ang pag-trace niyan mga boss, pinaka-the best niyan mamaya ipapakita ko sa inyo. Kapag ka nakakita na kayo ng wire na ganun, na legit na papunta dun sa taas, kahit ito na ang gamitin nyo, kahit di na kayo maggamit ng test light, ito lang, sapat na. Okay? Paano yun? Pakita ko muna sa inyo.
Ikakabit ko muna yung ground at yung central lock system niya. Kakabit ko na rin yung fuse. Pakita ko sa inyo. Ayan mga boss, naitap ko na yung ground. Naitap ko na rin yung sa central lock niya. Check natin ha, oh. Lock. So, ibig sabihin, naka-unlock siya. Ayan oh, kung makita nyo. Unlock. Ayan, lumubog siya. So, ibig sabihin, naka-lock dun sa mga pinto. Pero, pinindot ko ay unlock. Pag nilock ko naman siya, bumubukas. So, ang gagawin lang natin dyan, pagbabaligtarin lang natin yung polarity niyan. So, yung pagkakatap natin dun sa white block sa brown, pagpapalitin lang natin dyan. Yung white block ng alarm system, ilalagay natin dito sa white nung central lock system. Pagbabaligtarin lang natin yung polarity niyan. Yun lang yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi gawa ng pagka nilock natin or unlock, ayan, unlock, sarado. Pag nilock natin, bukas. Ayan, unlock, ayan, sarado. So, babaligtarin ko lang yung polarity nun. At ayan na, nabago ko na at inifix ko na rin. Yung kaninang white block natin ng alarm system ay nakatap dun sa brown, inilipat ko na yan. Ayan, pinagbaligtad ko na. So, ito yung remote natin. Check natin ha. Oh. Ayan. Lock. So, nakalock yan. I-unlock natin ha. Oh. Oh, unlock. So, i-lock natin yan. Lock. Unlock. Okay. Tama na yung galaw ng central lock natin dun sa command ng remote system natin. So, all goods in the hood na yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Magti-trace tayo nung door switch doon. Nagamit lang ito. Ang sistema kasi nito, ipakita ko sa inyo. Ito kasi mga boss, ayan, binalatan ko siya ng, yung wire niya binalatan ko. Pag nilapat natin sa ground yan, tignan nyo ha, oh, mag-hazard siya. Ayan. Pero kapag hindi ko nilapat sa ground, nawawala yung hazard niya. So, hindi nagtitrigger yung alarm system natin. So, pagka nilapat ko yan, ayan. Okay? So, all goods na yung signal light natin. Ito yon. Ayan. Tapos dito, ang gagawin natin dyan, isusundot ko lang bawat wire. Ayan. Hahanapin ko muna dyan yung kuryente at yung ground. Pag nakita nyo na dyan yung kuryente at ground, so yung ibig sabihin, yung isang piraso na yun, yun yung sa door switch. Pero dahil nga nakita natin ay ito, green-red, red na may stripe na green, baligtad ako, red-green, doon na muna tayo mag-uumpisa sa red-green. Yan mga boss, ganito ginawa ko. So naglagay muna ako ng connector socket doon, or yung test light ko na dulo, ikinabit ko muna doon sa wire na yan. Makita nyo. Hindi makita nag-zoom. Yan. Basta sinaksa ko muna yun dyan, sa part na yan. Hindi kita Yun. Yan. Dun sa, kung makita nyo ay itong kulay na to. Okay. So, testingin natin ha. Testingin natin. Ayan. Pagka pinindot natin to, ayan, namamatay yung door switch niya. At kapag binuksan natin, okay, all goods. So, ipakita ko sa inyo dun sa socket connector kung anong kulay yung pinagtapang ko. Okay, dito nga sa red na may stripe na green ko tinap. Ayan, ayan yung position niya. So, dito, kung mapansin nyo, meron din dito dalawa. Tama ba? Ayan. Kaya lang, ang ginawa ko, hindi na ako nag-tap dyan. Kasi ang nangyari, dun sa dating wiring ng alarm system, pinagsama ito. Okay? Pinagsama pa niya. Kasi magkakahiwalay yan Ang alam ko niyan, ito ay para sa front at ito ay para sa rear. Okay? So, hindi ko na ginamit yun. Dahil dito, itong isang wire na to para sa lahat na yan. 5 pinto para sa lahat na yan. Okay? So, dyan ako, yan na yung susundin ko, yung wiring ko. Dito, iniayos ko na, pinaghiwalay ko na yan. Okay? Para walang maging issue. Doon, dahil papunta ito doon sa dome light, sa Kesame, all goods na yan. Iisang wire para sa lahat na. Okay? Pakita ko lang sa inyo yung function yan. Itatap ko na dyan itong blue wire, negative door trigger. Okay, ayos na mga boss. Naitap ko na rin dun sa green-red. Sa red na may stripe na green. Katulad dito. Yan. Gaya ano sabi ko mga boss, same lang ito nung door switch. Yan dalawa na yan. Kanya lang, sabi ko nga sa inyo, kaysa pag sanibin nyo ito,
ay hindi ko na ginawa yun. Doon na ako nag-tap sa mismong papunta na talaga doon sa dome light. Okay? Tapos, yung pink wire niya or yung sa horn, dito ko na idinaan. Yan. Ito yun. Tapos dito sa labas, pakita ko sa inyo. Dito ko na nilagay yun. Yan. Diyan sa rubber na yan. Ilusot nyo na lang dun. Tapos dito ko tinornilyo yan. Kasama ng ground ng horn. Yung datihan kasi niyang horn dito nakalagay ay gipit. Dito na lang mas maganda. Safe na safe pa. Nakatago yung horn. Pero malakas pa rin naman. Okay? Tapos, ikakabit ko na lang yung mga pyesa pa niyang iba. Yung sensor at saka yung ilaw. All goods na yan. Ayan kung makita nyo. Okay? Tapos itong central lock module, iaayos ko na lang din ang lagayan dito. Sa part dito. Tapos, pakita ko na sa inyo mamaya. Kapag ka all finish na yan. Okay? So, basic na lang naman na yung ilaw at saka yung sensor niyan. Kunti na lang to. Okay, ayos na mga boss. Na-amis ko na yung mga wirings. All goods na lahat. Ayan. Ito, all goods na yan. Dito, yung pagkakalagay ko doon sa alarm system at central lock, madaling i-trace in case na kailangan nating i-check up yung wiring. Yung brake switch, all goods na din. Ayan. So, bubuuhin ko na lang ito. Tapos ay final test tayo. Pati dito, bubuuhin ko na yan. Okay? Basta tatandaan nyo lang lagi, pag trace ng mga central lock module, pagka halimbawa na nakita nyo ay may mga ganito, or may makita kayong pakiramdam nyo na central lock module yun, una nyo yung gagawin dyan, kalasin nyo yung sidings. Tapos check nyo yung mismong motor, kung anong kulay ng wiring. At syempre, kung mayroon switch yung ating sasakyan na central lock switch, checkin nyo din yung color coding ng central lock switch nya. Gaya nung ginawa ko dito. So nakita ko kaagad kung alin yung module ng central lock ng sasakyang ito. Okay? So bubuuhin ko na muna, tapos final test tayo. Tsaka syempre, tignan nyo yung ating linis ng wire. All goods na. So yun, bubuuhin ko na to. Ito nakakatuwa mga boss. Ito yung mga hindi ko isinasama sa video minsan kapag nag-assemble na ako ng mga kinalas kong panel syempre. Ito masaklap dito. Naikabit ko na itong panel na ito, kung mapansin nyo. All goods na yan. Kanya lang assist nalimutan ko itong Sercon. May G. So kayo, kakalasin ko ulit yan. Naka naman. Buti na lang at hindi ko pa nakakabit itong panel dito. Okay? Yun lang. Kita nyo naman, no? Nakalimutan ko ikabit. So hindi yan pwedeng sabihin natin, ititisod lang natin, okay na yan. Hindi ganon. Kailangan kalasin natin to. Kalas ulit. Okay, ayan mga boss. Legit na. Tapos na. nalimutan ko ikabit itong panel na itim na ito. Ayan, pero ngayon, hindi ko na nalimutan, ikabit ko na. Kasi nakita ko nung bubuuhin ko na itong panel na ito at saka itong dito, sa side na to. Ito na ngayon. Ay nakita ko, may itim pa. Sabi ko, patapos. Kaya itong central lock natin, nailipat ko dito. Ay, yung module ng alarm system. Ayan, ito. All goods na yan. Okay na. Nabuo ko na. Yan yung tinatawag na... Yun, nakalimutan ko. Yan yung tinatawag na tapos na. Okay? So, bubuuhin ko na ulit. Nang matesting na natin to. Yan mga boss, tapos na. Yung Land Cruiser Prado, naikabit ko na yung panel, alarm, na-trace ko na rin yung central lock system niya. Central lock module yung pinalitan ko. At ngayon, titestingin na natin. Pakita ko sa inyo. Okay, ito tapos na. Nabuo ko na lahat, pati yung nalimutan kong panel doon sa loob, yung sa aircon, nailagay ko na rin. Tapos itong panel na ito, all goods na rin yan. Check natin yung manual. Lock, unlock, okay? So dito sa kabila, lock, unlock, manual yan mga boss. Tapos ito, K-Pax alarm, ito yung remote niya, ito yung datihan. So wala na yan. Check natin. Lock, unlock, okay? So nag-hazard din yan mga boss. Tapos yan, pagka isinasara natin, check natin ha. Pag sinara natin yan at binuksan natin, nag-hazard na rin yan. Tapos, pag binuksan natin itong pinto, nag-hazard din yan, okay? Kahit aling pinto ang buksan natin dyan, yun sa 5 pinto, gumagana na yung door trigger niya. So, lock natin.
Okay, all goods na lahat yan. Dito sa likod, ganun din. Lock. Dito, ganun din. Okay, nagana lahat. Original central lock pa rin yan mga boss. Unlock. Malakas pa rin yung original niya na central lock. Module lang talaga ang problema. Okay, so dito, ganun din. Unlock. Bukas din yan. Okay. So, ayun. Okay na ito. Tapos yan mga boss, kapag yan na halimbawa, nag-lock tayo, no? Doon na muna tayo sa loob. Paliwanag ko sa inyo. Yan. Dito na tayo sa loob. Kapag yan ay nag-lock tayo, oras na nagbukas tayo niya, nag-hazard Pag nag-lock tayo niyan, so nakalock na yan. Ang purpose ng cut-off relay natin ganito. Di nagtitrigger na yun. Activated na yung alarm natin kapag umilaw ng ganyan. Kapag binuksan natin yan, halimbawa, manual natin. Pag binuksan natin yan, hindi yan mag-i-start. Clutch. Ay, hindi yan mag-i-start. Ngayon, kapag ini-unlock natin yan, tapos nakailaw pa yung blue light na yon, kailangan pindutin pa natin ng isa pang beses. Yan. Tapos yan, kapag in-start na natin, i-start na yon. Yan ang purpose ng cut-off relay natin. Okay? Ayan o. Pag binuksan natin yung pinto, pag sinara, okay. Tapos yung tinap natin preno or yung brake light sa manual, makikita nyo yun. Pag nagpreno tayo nyan, yung iba, pag preno pa lang, maglalak na agad yun. Yung iba naman, bibilang pa muna ng ilang minuto. Ayan o. Or seconds. Ayan, nag-lock na siya. Nakatapak ako ng preno. Okay? So, ayun. Yan naman, kung halimbawa ay pinatay niyo yung susi, automatic mag-a-unlock yan. Diba? Yun, ganun lang. So, nakita nyo naman kung paano ko ginawa yan. Check natin. Lahat ng mga pinagagawa ko hanggang mula dun sa central lock system na tinrace ko yung module, all goods na yan lahat. So, ayun. Okay na ito. Ito ay Toyota Land Cruiser Prado. Install lang ng alarm system at tinrace ko yung original central lock module niya. Okay? All goods na ito. Thank you, thank you.